Ayun, so explain ko lang sa inyo yung ano, mabilis lang to, support and resistance. Meron tayong tatlong cycle ng market. So meron tayong tinatawag na uptrend, ito yun. And then meron namang sideways. Sorry, di ako marunong mag-drawing. And then downtrend. And then downtrend. Okay, so sa support and resistance, guys, ito yung pinaka basic pagdating sa forex. So ito yung mga dapat na alam mo muna bago ka sumabak sa pagtitrade. So ang cycle ng market is uptrend. Halimbawa ganito, uptrend. So pagka nag-trace ka ng market, hahanapin mo yung support and resistance, right? Kasi ang support and resistance, yan yung um, supply and demand. So parang ganito lang yan. Teka, drawing natin. So ganito lang yan. So ito ay ang demand or support. Ito naman yung resistance. Yan. Yan. So ganito lang yan, guys. Kapag pag nasa demand yung price ng market, ibig sabihin maraming demand. So ang madalas pagka sobra-sobra na, tumataas yung presyo, 'di ba? Then ganun din yung nangyayari naman sa supply. So pagka mataas na yung supply, bumababa na yung presyo. So ang nangyayari is parang ganito lang 'yon. Nagba-bounce sila dyan sa mga area na yan. So dito sa market, mas kilala tong ganito as resistance and support. So dito yan nagkakaroon sila ng movement. So dito mo malalaman kung kailangan na bang tumaas yung presyo or tataas ang presyo o hindi. So dito sa resistance naman, malalaman mo kung bababa na ba siya or hindi pa. So yun. So ganyan lang siya kasimple, guys. Ganito lang ang supply and demand. So sa uptrend na market, sa ganito kasing movement ng market, ito consolidation yan. Ibig sabihin, pag mga ganitong consolidation, stable yung galaw ng market. So hindi siya masyadong anong tamang term dyan, basta hindi siya masyadong walang mga news, ganyan, normal days, ganyan. Ayun. So sa uptrend naman, ibig sabihin naman meron ng mga fundamental dito. Ito na yung mga expansion move ng market. So pagdating naman sa uptrend, ang mark naman dito is kailangan mo rin ng support and resistance. So halimbawa sa taas is yung resistance, and then support.
Yan. So, ganyan lang mag-mark ng market. Teka, ano yun? May tanong, ano po yung fundamental? Fundamental, ayan yung um, mga nasa news. Ayan yung dapat mong mga alamin kung bakit ba gumagalaw yung market. So, ayan yung mga fundamental na tinatawag ng iba. Yung iba, nagsisearch dyan sa fundamental para malaman kung meron bang big movement ang market. Kasi guys, sa mga news, merong impact. Halimbawa, kagaya niyan nung nag-war ang Russia and Ukraine, meron yan impact sa market. So, halimbawa, ang market na tinitignan mo is consolidation. Yan, mahalaga ang fundamentals kasi dito mo siya malalaman kung magkakaroon ba ng pagbabago sa trade mo. Since tayo ng mga trader is gusto natin profit lang, hindi tayo natatalo. So, marami tayong dapat na mga alamin. So, kung ang galaw ng fundamental, minsan merong ganyan. Ayan, support and resistance. Ayan. Minsan naman, pagka nagkaroon ng big news, ang nangyayari sa market mo, pagdating mo rito, syempre magbabuy ka. Magbabuy ka na kasi nasa support area na. So, buy ka, TP ka dyan. Pero hindi mo alam sa fundamental, meron palang big news on that time. So, ang ginawa ng market is mas bumaba. So, na-hit yung stop loss mo. Ganon. So, yun ang galaw ng fundamental. Ano po yung reliable na website na dapat tignan para sa fundamental? Sa fundamental, search nyo lang ganito, Forex Factory. So, yan, para makita nyo yung mga news, malalaman nyo dyan. So yun, balik tayo sa support and resistance. So ganito lang yun. Sa support and resistance, meron ditong mga tinatawag na mga rule. So hindi mo lang siya dapat alamin, dapat alamin mo din yung mga breakout nito. So halimbawa, alam mo na to, pero hindi, bakit ganun? Bakit kahit nasa support, nasa resistance na, bakit hindi pa rin tumatama yung trade mo? Kasi meron mga ganon. Dahil kita mo na galing sa support, bounce sa resistance, galing ng support, and then galing ng resistance ulit. So, alam mo dito na magsisell ka na. Pero ang ginawa ng market, lumagpas pa. And then ganyan. And then bumalik dito naman sa support mo. So, meron din naman ginagawa ng market, lalagpasan niya pa yan. Yan. Ang tawag sa movement na ganito is liquidity. Liquidity ng market to. So, ito yung mga sinasabi ko sa inyong golden nuggets na dapat nyong malaman. So, yung mga pumasok dito, swerte. Libre niya itong matututunan, guys. Sa totoo lang, binabayaran tong ganitong webinar, guys. Ayun. So, paano mo malalaman kung lalagpas dito? Lalagpas dyan. Paano mo malalaman yung movement na yan? So, kailangan mo lang alamin talaga. Teka lang accept lang natin yung iba. Okay, so dito, paano mo malalaman na lumalagpas yung nalalagpas yung market dyan sa area na yan? So, punta tayo ng actual market. Hanap tayo dyan. Parang ganito. Hindi lang sa support and resistance. Kapag natutunan nyo na ang support and resistance,
ang sunod nyong alamin dyan, yung chart pattern at saka trend line. Ang trend line naman, kung paano mag-plot nyan is ganyan. Ang trend line, support and resistance din yan. So, naka-act lang din yan as support and resistance. Ganyan. And then may mga breakout yan na tinatawag. So, paano tumingin ng breakout nyan? So, ganito. So, balik tayo dito sa consolidation natin, no? Kung paano mag-trade sa ganitong area, consolidation ng market, yan. Magti-trade ka dito, magsisell ka. Magti-trade ka dito, magbabuy ka. Magti-trade ka dito, sell. And then magti-trade ka dito. Anong trade ko dito, guys? Nga, comment nyo nga anong trade to. Anong next ng market pag nandito na? Guys, open mic kayo, tanong kayo. Diyan pa ba kayo? Alright, bye. Bye, boys. Ayun, bye. Ayun, bye. Alam nyo ba na usually sa ganitong galaw ng market, sa pangatlong touches dyan, sell yan. Alam nyo kung bakit? Meron kasing pattern yan. Teka, burahin ko to. Itong dalawa is itong dalawa is double bottom. Sa chart pattern, double bottom ang tawag sa ganito. Dalawang tumama ng support. Yan, double bottom. Yan. Ito naman ang tawag ay double top. Chart pattern yon, guys. Tuturo ko din yon soon. Pero papaliwanag ko lang muna dito sa support and resistance. Kasi kakailanganin nyo rin yun. Magtutugma-tugma kasi yan para mas maintindihan nyo siya. So after nitong support and resistance, trend line, and then chart pattern. So yun. So bakit ko nasabi na sa part na to sell? Kasi madalas ang nangyayari kapag nakumpleto na ni market yung mga chart pattern na yan, minsan binabagsak niya na yan. Iniiba na niya yung rule. Bakit? Kasi may possibility na ito ay downtrend. Ayan. Punta tayo ng actual market para mas maintindihan nyo. Ito. Pakita ko to sa inyo. Ito lang mag-plot ng support and resistance. Kukunin nyo lang yung mga pinagbabouncean ng candlestick. Yan. Ako pag nagpa-plot ako ng support or resistance, ang kinukuha ko yung wick. Ano ba yung wick? Ito yung wick. Ito yung mahabang ano na to. Wick ang tawag dyan. Wick ng candle. Yan, mga wick na yan. Yan. Diyan mo lalagay yung support mo. So, yan. So, yan. Pagka nakita mo na yan dyan, so for example, ganito yan. Teka. So, for example, ganito. Ito yung support, diba? Ngayon, nakakita ka na ng red candle. So, automatic yan. Resistance yung level yan. Kasi meron ka na ispatan na resistance dito, last resistance. Kung kukuha kayo nito, lagi kayong titingin sa kaliwa. Parang side mirror lang yan ang sasakyan. Tingin kayo lagi sa side mirror.
para hindi kayo ma-fake out. So yun. So ito pwede mo rin tong gamitin as resistance. So walang rule dito na kung ano ba yung tama or kung ano ba yung proper na pagplot. So ang rule mo is ikaw mismo yung magdedesisyon kung ano yung mas nakikita mo na may maraming bounces ng market. So kung ano yung maraming touches ng market, yan solid yan. Yan, to tatlo solid yan. Ibig sabihin major ano yan, major resistance yan. Okay, so pray lang natin. So yan, so medyo lumagpas siya dahil merong liquidity. To liquidity area to. Yan. Kasi bakit liquidity yan? Kasi ang mga trader na kagaya natin, madalas nagtitrade tayo, dito lang natin nilalagay stop loss natin. So madalas yan kunin ni market kasi alam niya na maraming trader na naglalagay ng stop loss dyan sa part na yan. So kung hindi ka tumitingin ng kaliwa mo, hindi mo makikita kung saan ka maglalagay. Like kagaya nito, kung dito ka nag mark ng resistance mo, hindi ka mape-fake out, di ba? Kasi dito malalagay sa pinakataas lang ng latest na swing. Ayan. Tamo? Inabot ka ba ng market? Hindi, diba? So kung hindi mo to alam, kung hindi ka tumitingin sa mga previous na data ng market, so mas madalas ka matalo ng market. So ayun. So ganito lang magplot ng resistance. Hanapin mo lang yung mga kasabayan niya na previous niya na mga touches. Yan. Ito solid to. Solid resistance to kasi meron dati siyang support and then naging resistance na. So sa support and resistance, meron din mga tinatawag na SBR and SNR. RBS pala, sorry. Yan. Pagka nakakita kayo ng mga ganito, tsaka ganyan, ito ang ibig sabihin niya. Dati siyang support, then support, and then break. Ito yung breakout, tinatawag. Zoom ko lang ko. Ito yung breakout. Nakikita nyo ba yung sulat ko, guys? Salita naman kayo dyan. Kita naman. Ayan. Kita naman, sir. Ayan. So, ito yung mga breakout na tinatawag. Kapag lumagpas na yung candle sa pinaka-support, itong area na to, magiging resistance level na to. So, watch out dito sa market na to kasi pag merong breakout, merong retest. Ano naman yung retest? Ang retest, ayan yung pagbalik ng market doon sa area na break niya. So, pansinin nyo anong ginawa ng market. Nag-movement siya ng ganyan. Nire-respect niya yung support. Break niya ngayon yung support. And then, anong ginawa? Bumalik. Hanggang dito, kinuha niya yung mga stop loss na mga nakasell dito sa part na to. Yan. And then baba. Yan. And then downtrend na siya. So guys, gaya na sinabi ko sa inyo kanina, kung magti-trade kayo sa mga ganitong part, alam yan ng market. Alam ng market na dyan lang kayo naglalagay ng stop loss. So always look to the left. Ito lang oh. Previous swing lang. Diyan yung lagay. Oh, tanong, ligtas ba o hindi?
Di ba? Na-hit ba stop loss? Oh, yun lang. Ganyan lang guys. Ganyan lang paggamit ng support and resistance. Mas madali mong maiintindihan yung market kapag alam mo yung support and resistance. Yan. Ngayon, resistance na siya. Dati siyang support. So dahil break niya na, resistance level na to. Markahan natin para and then this one is resistance. Ganito to nag-work. So paano mo malalaman kung bababa ba yung market or tataas? Dito mo rin siya makikita, support and resistance. Kapag ang presyo ng market is nag-break ng support, automatic yan, bababa yan. Laging ganyan ang galaw ng market. Hindi mo kailangan mag-pray na kailan to tataas. Pag ito break ni market, hindi mo yan mapipigilan. Pag nag-break ang market dyan, umakyat man yan, umakyat na, di ba? Yung market, sasabihin mo na, tataas na yan, tataas na yan. Pero hindi alam dahil hindi alam nung iba na wala pang idea sa trading, is bumabalik lang yon to test the support area. Kapag merong breakout, lagi yan merong retest. So pag nag-retest na dito yan, tsaka na siya bababa. O, tanong, ako naman tatanungin ko na lang sarili ko. bakit nagre-retest pa yung market? Bakit di na lang yan todohan gusto mo na rin bumaba di babae mo na, ba't di mo pa ito, ba't babalik ka pa? Bakit guys? Bakit nangyayari yon? Kasi ang cycle ng market ganito yon. So every expansion move, every breakout ng expansion move, ayan, itong order na to, ayan, itong big candle na to, ayan. Pag nakita kayo ng mga ganitong candle na ang daming seller sa part na yan, ang daming sell dyan. So sa dami ng sell na yan, bigla ang pagbabayang kaya nag-break. Hindi siya dapat, ang healthy na pagbaba ng market is higher high, higher low. Ganyan dapat bumaba ang market. Pero dahil nakita mo tong mga ganitong movement, kailangan ng retest niyan. Bakit nga kailangan? Kasi itong mga big movement na to, meron dito mga order na kailangan balikan ni market. Kasi puro pera yan. Ganito lang yan, oh. Kung akala nyong kayo lang mukhang pera, si market din. Maraming pera na naiwan dyan na naka-order ng buy. Sana yun. Bakit buy? Sell nga to eh. Diba? Kasi support to eh. Support. Kaya mayroong buy dito na area kasi support area siya. So pag bounce ng support, sabi nyo kanina, buy, diba? O, di marami magbabuy. So buy. Marami. Hindi lang kayo yung nag-buy dyan. So marami nag-buy sa area na yan. So sa dami ng nag-buy dyan, kinuha yan ni market. Kinuha ni market dyan. Boom. Kanya na lahat ng pera na yan. Yan, kuha niya lahat dyan. Ngayon, dahil sa bilis ng pagkuha niya, meron pa siya mga naiwan. Dahil nga mukhang pera market, babalikan niya pa yan. Kukunin niya yan, sasagarin niya yan. Hanggang dito pa yan sa taas. Dito marami seller, dito pa meron. So, kukunin ko yan. That's why yung stop loss nyo dapat nandito sa taas ng latest swing. Ito.
dapat higher high. Sino nakakaalam ng higher high, higher low? Sige nga guys. Sagot nga. Sagot nga kayo guys. Meron ba? Wala nakakaalam Wala, ng sir. higher low. Wala, sir. Ang higher high, higher low, ito pa, explain ko sa inyo. Uptrend, sir. Saan yung kanina? Sige, mag-draw na lang ako pa. Uptrend, sir. Pag higher low. Yes, correct. Galing, sir. Profitable ka na, sir. Sunog lang. Sinig ba, sir? Yan, Sunog. ganyan. Ganito yung higher high, higher low. Yan, so ganyan lang siya. So dahil meron kang support and resistance, to from resistance naging support. So matibay to buy. Sa mga ganitong area, kapag first touch pa lang, usually diyan nagba-bounce yung market. So kapag nakakita ka ng double top sa part na yan, ay double bottom sa part na yan, matibay na buy yan. Malakas ang confluence na madalas to na tumataas. Pero pag yan naging pangatlo, magduda ka dyan, wag mo i-trade yan. Kasi kadalasan sa pangatlo is bumababa na yung market. Pagbaba niyan, magre-retest. Meron laging retest. Kasi nga, walang personalan yan, pera-pera lang. Alright, so pagdating dito, sell. Ayan. Anong pattern to guys? Sino nakakaalam ng pattern? Chart pattern. Head and shoulder. Yon. Napakalupit ah. Head and shoulder pattern. Kita nyo guys, hindi ko sinasadya itong i-draw pero nangyayari. Pero nangyari yung pattern. Ganito lang ang flow ng market. So baliktarin nyo lang yan. Ganito din yan. Kung pag ganitong mga pattern kasi reversal yan. From uptrend to downtrend. So pagka ganito na nakakita na kayo ng mga ganitong pattern, wag nyo nang i-continue yung buy. Ang hanapin nyo is sell opportunity na sa mga ganitong pattern. So kabaliktaran lang din yan ng downtrend. From downtrend to uptrend. So ganyan yan. Di ba guys? Meron pa rin yang resistance, support, and then resistance become support become resistance, and then resistance becomes support. Ayan, so ganyan lang. Ayan yung support become resistance, and resistance becomes support. Alright, nagigets na guys. Medyo nalilinawan na ba kayo sa support and resistance? Napaka-importante nito pagdating sa pagtitrade sa market. Kasi ito yung basic para malaman mo kung saan ka magtitrade. Pagka hindi mo to alam, malilito ka. So tingnan natin to resistance to, di ba? So play out natin. Boom. Sa resistance, di ba magsisell ka dapat? Nakita mo, ang tibay nito eh. Pero ba't ganun tumaas? Dapat sell ako dito eh. Diba ganyan? So mabubuisit ka na, ba't ganito nangyayari? Nilagay mo pa sa latest swing. Ito yung latest swing mo eh.
So, mas tinasa mo pa dyan. Yan, para di ka ma-stop out ng market, ma-stop loss. Pero tumaas. Bakit kaya tumaas? Isa rin sa factor kung kailangan nyo siyang malaman kung ano ba yung takbo ng market is sa mga higher time frame. Halimbawa, ito nasa daily ako ngayon. Ito nasa sa taas, dito nyo makita yung time frames. Ayan. So nasa daily ako ngayon. So nakikita ko sa market is downtrend. Diba? Downtrend ang market. Tapos itong latest support na to, dalawan to. Titignan ko lang yan sa kaliwa. So dito merong support area. Halimbawa ito. Support here. Support dito. Ayan. So bakit ko ginawa yung ganito? Sa ganito kasi guys, makikita nyo siya kung hanggang saan babagsak yung presyo. So ito yung mga support niya. So may possibility na hanggang dyan din yung mga presyo na kukunin niya. Ito. Lahat lang ng support. Kasi pababa market eh. Pag pababa market, ibig sabihin galing siya ng resistance. Diba? Pababa siya ng ganun. Bawa resistance to, support to. Kapag pababa, di naman siya gaganon. So papunta siya ng support. Pag nasa support, papunta naman siya ng resistance. So kailangan mo lang sumabay sa trend na yon para ka kumita. Ganun lang. So titingin ka ng kaliwa. Ayan. So for example here, ito. So major ano pala to support to. Dahil marami siyang touches. Pag mga ganitong maraming touches, matigas na yan. Hindi na basta-basta nabe-break yan. Pero ito, dito, dahil na-break siya, tinaasan niya rin. Ibig sabihin, itong mga support na nandito, hindi na kaya ng market, ibaba yung presyo dyan sa part na yan. So, dito lang tayo. So, for example, dito, hindi mo to napansin. So, na-stop loss ka rito. So, let's play up. Boom. Anong ginawa ng market? TP hit ka sana, di ba? Kaso, merong liquidity. Sa liquidity ng market, pwede mo rin siyang makita through resistance, previous resistance. Yan. Pero sa part na to, hindi mo to mapipigilan. Kasi ano to eh, impulse to eh. Pag sinabing impulse move, ito bibigyan ko kayo ng technique. Kapag ka sinabing impulse move, pag nakita kayo ng mga ganitong impulse, meron yan kasunod na impulse din pabalik. So ano ba yan? Coach, ba't nagkakaganyan? Ito yung sinasabi kanina, yung tinanong kanina na fundamental. Ibig sabihin on this days, kasi nasa daily ako eh. So yung days na tong mga to is maganda yung balita para sa euro. Okay? Euro kasi euro USD tong pair na to eh. Euro versus USD. So these days tumaas yung market and mas tinaasan niya pa dun sa previous resistance niya, do napakalakas ng resistance na to pero binasag niya. Hindi siya ibig sabihin na uptrend na. So ang ginawa ni market is binagsakan niya lang. So binalikan niya and then nag-continue siya downtrend. Ibig sabihin ng mga ganito is yung fundamental, yung mga balita, yung mga big news, dyan nangyayari yan. So, kailangan nyo pa rin tumingin sa mga balita. Hindi lang kayo basta technical analysis lang. Kailangan nyo rin makibalita. Dapat
meron kayong marites na kasama. So, yun. So, pagka minsan, merong mga nababalitaan kayo is much better na wag nyo na lang munang i-trade yung pair na yon. So, halimbawa, merong pangit na balita sa euro, wag muna kayo doon. Wag muna kayo mag-trade doon. Trade kayo sa ibang pair. Pero yun nga, pagka nakakita kayo ng mga ganitong impulse, merong pagbalik na mangyayari yan. So, ito, opportunity sa mga nakakaalam kung anong movement to. Sa SMC, medyo malawak na yon, advanced na yon eh. Sa smart money concept, expansion move. After the expansion move, ang sunod dyan ay retracement. After ng retracement, ano mangyayari? Reversal. O, diba? Punta agad kayo sa advance ah. Lupit nyo ah. Reversal yan. Agree ba kayo dyan guys? O mali ako dyan? Tingnan natin ah. Kasi may mga support pa dito eh. Tingnan natin ah. So, let's play out. Makiat, then nag-retest. So, matibay na support tong nasa ilalim. Maraming touches. Ilagpasan na niya yung resistance. So, uptrend na siya talaga. Nakuha nyo? Kaya mahalaga na alam mo yung support and resistance. 'Di ba? Dahil nag-mark tayo dito sa part na to, alam na natin kung saan siya magbabounce. Gets? Kapag ka mayroong balita rin, yan, nagkakaroon din yan ng liquidity. Yan. Lagi mayroong liquidity. Diyan kayo madadali lagi. Ito 'di ba previous support to. Itong linya na to. Tanggalin na natin to. Previous support to, 'di ba? Kung tumitingin ka ng kaliwa sa part na to, kung nag-buy ka kasi nakita mo support to eh. So pag nakita mo na nandito na yung price ng market is magba-buy ka kasi support area to. So pagdating dyan, lalagay mo lang dito yung stop loss mo. And then ang target mo is next resistance. TP ba? 380 pips. 199 pips stop loss. Okay, nagigets ba? Nagigets? Guys, okay lang kayo guys? Nakakasunod pa kayo? Yun. Open mic naman kayo dyan guys. Pwede pong makahingi ng recording tutorial na to. Depende po kay sir kung ipaparecord niya. Gets ba? Gets nyo na guys? Chat nga kayo 1. Type 1 nga kung nandyan pa kayo guys. Ako nakatulog na yata yung mga Bago mag-chat lang ba? Dito pa coach. andyan pa kayo. Okay. May nag-gets na kayo guys? May natututunan ba? Tanong kayo kung meron kayong tanong. Kasi maiksi lang ang support and resistance natin. Ganun lang siya kadali. Paturo daw muna kung paano mag-chat ng 1. Chat 1. Andyan sa gilid. Lower left. Ay, lower right.
Ayan, type nyo lang 1. Ayan, type ko rin 1, oh. Ba, so ilan lang ang gising? 1, 2, 3, 4, 5. Iba nakatulog na. Ilan tayo dito? 11. Kalahati tulog. Ayun, click nyo lang yung tatlong dot. Ayan, tapos in call messages sa mga naka-cellphone. Ayan. Yan, okay na. Okay na guys. Play natin to. Ayan, so ganito example, oh. Resistance to, 'di ba? Ay, support to, 'di ba? Double tap. So meron bang pangatlo? Wala na. Pag mga ganitong na-trap mo na yung market, halimbawa, nakita mo na yung movement, so meron ka ng resistance and then meron kang support. Anong next mo na nakita? Breakout. After ng breakout, anong sunod dyan? Ayan, tingnan nga natin kung nakikinig. Drop the answer guys kung anong sunod ng breakout. Sige nga kung nakikinig kayo guys. Anong mangyayari after ng breakout? Retest ba, coach? Ayun. Galing nga. Retest, tama, retest. So, after this one, magre-retest ang market dito. So, yung mga hindi marunong sa pagtitrade or wala pang idea sa pagtitrade, so, tumaas to. So, alam nila, yung presyo na yan, tuloy-tuloy na napagtaas yan. Pero hindi. Babalik at babalik dito yan. Ang tanong, pwede ko ba siyang wag na hintayin? Sa part na to, mag-sell na ako. Kasi alam ko naman babalik siya eh. Di ba? Kaso, sa ganitong paraan, scalping na ang tawag dito sa pagtitrade na ganito. So, sa ganitong paraan, pwede ka ma-stop loss kasi hindi mo alam kung hanggang saan siya. Kahit magsulat ka ng magsulat ng mga resistance mo. So, for example, resistance dito. Pagdating dito, resistance din to. Resistance. And then big candle rejection. So, tingnan natin. Kung halimbawa mag-sell tayo dito na part. Sige, sabayan natin. Dito lang stop loss natin. Then, bababa rin naman yan eh. Magre-retest yan eh. Tingnan natin. Boom! Sabog stop loss mo. Pero, anong nangyari sa market? Ano nangyari sa market, guys? Bumaba. Nag-retest, di ba? Di ba? Oo, sir. Nag-retest, sir. Tayo nyo magsalita, guys. Nahiya ba kayo? Huwag kayo mahiya, guys. Libre lang to, guys. Walang bayad dito. Maganda nga magtanong kayo rito kasi pagka may bayad, mahirap pagtanong. Tanong kayo kung naguguluhan pa kayo, guys. Kung hindi nyo pa siya naiintindihan. Sige. Tayin ko kayo. Mas nakakaya ata, coach, magtanong pag walang bayad. Ganun ba? Sige, sisingilin ko kayo sa isa para magtanong. Hindi magtanong, magbabayad. May tanong ako. Pwede kayo mag-chat din dun sa GC. Sa bagay nung baguhan, hindi ko pa alam yung tanong ko dahil hindi ko pa nga naiintindihan. So
kapag ka nag-sync in na sa inyo, yan, sige, pwede na kayo magtanong. How to read fundamentals, coach. Punta lang kayo ng forexfactory.com. Saan ko na ba sinulat yun? Sinulat ko rito yun. Basta ay ganito na lang ilagay mo. Kaya lang, saan na ba ako? Nawala na ako. Tignan mo dito. Ito. Type mo lang to sa Google, forexfactory.com. Ayan. Or eto guys, ipapakita ko sa inyo. Forexfactory.com. Leave site tayo muna. Ayan. Pagpunta nyo dito, ayan. Ito yung today, April 16. Makikita nyo rito yung mga previous. Tomorrow, ayan, April 18. Ayan, ayan, ayan. Ayan. Ang pagbasa nito, tuturo ko rin yan sa inyo. Medyo madugulang tong bandan to. Medyo maraming explanation banda rito. Pero dahil tawag dito, dahil support and resistance lang ang muna tinuturo ko ngayon. So para di kayo maguluhan, so wag muna to. Tuturo ko to sa mga next webinar natin. So ayan, so balik muna tayo ng tradingview.com. So ganun lang, forexfactory.com lang. Makikita nyo dun yung mga news. So explain ko sa inyo paano tignan yon sa mga susunod natin na mga pag-aaralan. So yun. Coach, may tanong po ako. Yes, sige po. Go lang. Sa mga beginner, anong ma-advise mo na, anong advisable na pwedeng gawing trade? Scalping ba or day trade or ano po ba? Sa mga beginner po, wag nyo po munang itry yung scalping. Kasi dyan po madalas yung sunog, yung sunugan. Scalping. Mas preferred ko po na mag-swing muna kayo sa umpisa kung beginner kayo. Tapos ang gamitin nyo lang na time frame is yung mga matataas. Yung to 4-hour, daily, weekly, monthly. Titingin lang kayo sa 1 hour. So may mga idea na. Tingin lang kayo sa 1 hour, 15 minute, 5 minute para i-confirm lang yung candle. Kasi yung iba ginagawa pag pumunta ng 15 minute, halimbawa, for example ito, punta sila ng 5 minute, nakita nila uptrend to, diba? Pero pag pumunta ka ng daily, downtrend yan. Magkaiba yan sa lower time frame. Pwede ka ma-fake out dyan kung nakatingin ka ng lower time frame. So kaya hindi advisable na mag-trade ang mga beginner ng scalping agad. Huwag muna kayong sumabak sa parang natututo kang para kang nagda-drive niyan. Huwag ka muna mag-highway. Try mo muna dyan sa subdivision nyo. Huwag ka muna dun sa mga galawan ng pro. Kasi pag bumaba ka na ng mga 5 minute, 15 minute, ang bilis masyado ng market niyan. Lalo kung gold. Napakabilis. Ilang taon mong pinaghirapan na pera. Nilagay mo sa time frame, mamimili ka. Gaano ka kabilis masunog? 5 minutes, 15 minutes, 1 hour, 4 hour. Ganon. Ganyan. So, advice ko sa mga bago is mag-trade muna kayo ng swing. Huwag kayo muna mag-scalp. Mag-scalp lang kayo pagka alam nyo na yung movement ng market.
Kasi pag hindi nyo pa alam yung movement ng market, kung hindi pa kayo nakakapag-profit sa mga uptrend at saka sa downtrend, sorry, di ako marunong drawing. Wag muna kayong mag-scalp. Marami kayong mapapanood kasi sa YouTube na mga nag-hype na mga 100k agad in 15 minutes, ganyan. 1 minute, 50k, ganyan. Marami kayong makitang ganon, pero alam nyo yung mga ganon, sa totoo lang, ang tagal nang nagtitrade ng mga yon. Ang tagal na nilang pinag-aaralan yun. So pag yun ginaya mo, 1 minute lang din 50k mo. hindi pataas yung iyo. Okay? So okay po ba yun? Okay. Nasagot ko po ba yung tanong nyo, ma'am? Apo, coach. So, meaning man, coach, mag-entry kami ng mataas na time frame. For example, 4 hour, doon kami mag-entry. Ganun ba? Yes, tama. Wag muna kayong bababa ng mga 1 hour or 15. Ang higher time frame kasi, meron kasing dalawang klase ng time frame dito. Yan. Ito sa top-down analysis ko pa sana tututuro, pero ibanggitin ko na. 4 hour, daily, weekly, monthly. Ito yung mga since nabanggit nyo na to, itong higher time frame, ito yung mas nire-respect ng market pagdating sa support and resistance. What do you mean by that? Anong ibig mong sabihin mas nire-respect? Halimbawa ito. Hindi, wag tayo dyan. Tapusin ko lang to. Okay, so punta tayo ng 5 minute. And sa 5 minute, meron tayong resistance level here. And support level here. Oh, ganda na ito. Paano ko nasabing maganda to? 1, 2. Anong mangyayari? Pagdating dito, magti-trade ka ba o hindi? Nasa 5 minute tayo Paano ko nasabi na mas nire-respect ng market ang nasa higher time frame? Dito sa 5 minute, makakita ka ng ganyan. Ganyan. Like this. Like this. Yan, makakita ka ng ganyan. Pero sa 4 hour, ilang candle lang yan. Kita nyo? Nakita nyo siya? Yung minart ko kanina, hindi talaga siya resistance. So, kailangan mo itong tanggalin. Ang mga tunay na resistance ay ito. At ito. Ito. At ito.
saka ka ngayon pupunta ng lower time frame. Punta mo ng lower time frame mo. Yan, nandyan na yung mga ano. Ito hindi to resistance na legit. Pwede ka ma-fake out dyan. Kasi dahil dyan mo siya kinuha sa lower time frame. So pwedeng i-bounce ka ng market dito. Pwedeng ganyan gawin ng market. Hindi niya papansinin yan. Bakit? Kasi sa 4 hour, ito yung mas sinusunod ni market. Yung mga nasa higher time frame. Gets ba? So, ganito yan. Ba? So, yung resistance dun kanina nandito eh. So, malaki ang chance na iangat niya yan. Hindi niya yan, i-ignore niya yan. Ganun. Yan, nandito, di ba? So, i-ignore niya lang yan. Itong resistance na to. Kita mo kasi dalawang touches eh. So matigas to. Pero hindi. Dahil nasa lower time frame ka. Ang sundin mo is 4 hour. 4 hour and daily. Ako personally, nung nag-swing ako, daily ang tinitignan ko. Bago ako mag-mark ng market. Teka, save nyo nga to guys. May ano ba kayo? May nagdo-notes ba sa inyo? Screenshot. Take note nyo nga to. Screenshot nyo to. Tandaan nyo yung part na yan. Okay na? SSD. Yan. Bakit nga mahalagang malaman yung fundamental? Ayun, kanina in-explain ko na yan eh. Kung bakit mahalaga siyang alamin. Kasi dahil sa mga ganitong movement. Sige nga, anong movement to? Open mic kayo guys. Anong movement to? Bullish. Bullish engulfing. Bullish engulf, di ba? Pero ang move na yan, ang tawag dyan, impulsive. Ayun. Impulsive move yung ganyan. So, pagka nakakita kayo ng ganyan, anong mangyayari? Hindi lang retest. Bakit? Hindi retest to eh. Pag mga gatong impulsive news to, fundamentals to, fundamental move. So pag mga ganito, hindi to reversal ng trend. Hindi yan, hindi ito yung sign para maging reverse ang market. Nagigets nyo guys? Ang reversal, ang totoong reversal, ganito. Retest and then ganyan. Merong higher high, higher low. Higher high, higher low, higher high, higher low.
natin, webinar natin. So sige, yun lang guys. Kung wala na kayong mga tanong, feel free to chat na lang doon sa ano. Pero yun, hindi namin masyado masagot dahil nga busy si sir, tsaka meron kaming tinatapos na system na project na gagawin para makatulong rin sa inyo habang nag-aaral kayo. Meron si sir ipo-propose na napakagandang habang nag-aaral kayo, kumikita na kayo, ganun. So yun lang. So gumawa na kayo ng FBS account nyo rin para excuse me, para tuloy-tuloy kayo doon sa project na gagawin ni sir. Okay, so yun lang guys. So salamat sa time. Sa susunod na meeting ulit natin, mag-a-announce ulit ako kung anong next na pag-aaralan natin. Okay? So merong tanong na anong account po? Gets na coach? fbs.com. FBS po, punta lang kayo ng FBS and then fbs.com. Parang ganito, fbs.com. Then create lang kayo ng account dito. Open an account. To, click nyo lang yan. Coach, Yup. tama nga po ba na hindi mag-entry pag may mga news? Yes, pwede po yun. Depende po sa atin kasi sa mga trader yan kung anong strategy natin. So kung gusto nyong play safe, wag po kayo mag-trade kung merong mga big news. Ganon. Ang big news po, ganito na lang simple lang yun. Eto, halimbawa ganito, red. Tatlong kulay lang naman to, yellow, orange, red. Pag mga red, ibig sabihin big news yan. May malaking impact sa market yan. Halimbawa, ito NZD. Yung lahat ng NZD pair, lahat ng NZD USD, NZD JPY, NZD odd, NZD CAD, lahat ng mga may NZD, lahat yan may babaliktad na part. Either pag malakas si NZD, bullish ang market. Pagka mahina si NZD, babagsak ang market. Ganon. So lahat ng merong NZD, iwasan nyo sa mga ganitong fundamental. So ganun lang siya tingnan. Pero may mga malalim pang meaning yan, pero medyo mahaba na yun. So yun lang. So sa susunod na pag-aaral na lang natin siya i-reviewin. Okay? So meron pang tanong? May tanong pa guys. Kung wala na, okay na tayo. Goods na tayo. Wala na, coach. Okay, okay. Sige guys. Maraming salamat sa time. Ingat ang lahat. Salamat, Thank you po. coach. Salamat, coach. Thank you. Thank you. Okay.